Ay, magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. Opo. At sa lahat po na inyong taga-subaybay. Salamat sa panahon. Congressman, sa mga nagtatanong lang po, paano ba pumasok sa eksena si Ramil Madriaga dito po sa impeachment hearing na ito? Kasi dati nga po, wala naman siya doon po sa unang complaint. Isa po siya sa mga witness ni Congresswoman Laila De Lima. Meron po siyang attachment doon, yung kanyang unang salaysay. Yung second, yung pangalawang salaysay niya, yun po yung wala. Kaya yun po yung kanya ipinresenta nung kami po ay nag-committee hearing. At dito po, kaya po pinabasa po namin siya sa kanya ito. So meaning, ito po ay ang kanya pong presensya ay nang dahil doon sa complaint na inendorso ni Rep. De Lima. Opo, tama po kayo. Alright, ngayon. Meron ho bang kaukulang vetting na ginagawa ang komite bago po magharap ng isang testigo sa komite? Well, kasi po kami, ang trabaho lamang po namin is tanggapin muna yung ebidensya since ito naman po ay determination of probable cause at sinasabi nga po natin, ito ay parang preliminary investigation lamang. So dito po, tatanggapin lamang po yung mga testigo. And in fact, kahit naman po doon sa ating prosecutor, sa mga respondent, sila rin po ay papayagan even now na tanggapin yung mga ebidensya nila at mga testigo kahit po hindi po nila ito na i-attach sa kanilang answer. Okay, so yung pong hearing ninyo, kaninyo, sabi nga ni Chairman Luistro, ay clarificatory lamang, tama po? Tama po. Okay, so sa clarificatory hearing na iyan, may hangganan lang ang pagtatanong ninyo. You cannot clarify so deeply into the allegations? Tama po kayo. We are confined only to the line of questioning insofar as the four corners of the affidavit. Okay. So hanggang dun lamang sa mga affidavit na, sinumite. Kaya nga po, yung mga wala po dun sa affidavit, hindi po namin hindi po pinapayagan. Lahat naman po kami na pinawalan dito. Okay, kasi po, bagamat probable cause, parang sa fiscal kung ihahambing natin, pero yung fiscal din, kahit na yan po, lamang po, paunang pagdinig to establish probable cause, may mga pag-aalam pa rin sa veracity, katotohanan, noong isinusumbong nung, in this case, testigo sa kaso, di po ba? Tama po kayo. Kaya nga po kinaklarify namin. Kasi baka mamaya po, pag tampa po nito sa Senado, sa full-blown trial, bigla mamaya, sabihin niya, hindi niya ito affidavit, hindi niya ito sinumpaan, wala po siyang sinabi na ganito, ganon. Kaya ang tanong lang ay tungkol lang sa affidavit. Now, insofar as the credibility of the witness is concerned, yan po ay sa full-blown trial na para kung saan siya po ay i-cross-examine na ng mga abogado po ng depensa. Okay. Kasi po, dito po sa ganito, kaya ho lang kami interesado po dito nga sa inyong proseso kasi yung iba po na nagmamasid rin, nag-oobserba na nagsasabi na kung aabot si Madriaga dito po sa Senate trial bilang testigo ng prosecution, paano kung doon magkabalubaluktot na ang kanyang statement at hindi na po maging tugma sa kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga walang kaukulang ebidensya, ang kanyang mga kwento, hindi kaya sumira iyon sa prosecution? May mga nangangamba na baka ito pa ang maging dahilan kung kaya magkaroon ng doubt ang mga judges. Alam mo, Manong Ted, sabi ko nga kahapon, meron po sa akin nagtanong tungkol dyan kung gaano kahalaga yung statement ni Madriaga. Tanggalin po natin si Madriaga sa eksena. Pero ito po, nilabas po ng COA yung kanilang ruling dito po sa apela at
dun sa notice of disallowance. Mm-mm. So, kahit po wala ang statement ni Madriaga, ako po naniniwala, so far as probable cause pa rin is concerned tatayo pa rin po ito. Opo, opo. Kasi nga, ang Congressman, sabi ko nga kanina, yung unang complaint na binaril ng Supreme Court, sa totoo lang po naman, I mean, kumontra man itong mga DDS, no? Klaro naman, may mga basihan ang reklamo. Opo. Pero sa pagsasama kay Madriaga, may mga nagsasabi na baka ito pa ho ang maging dahilan kung bakit baka may mga pagkakataon na magduda na. Opo, sa ihahain yung complaint. Kaya po may mga katanungan nga kung talagang ang mga congressman ay nag-aral, pinag-aralan yung veracity or even consistency sa laman ng kanyang affidavit. Kaya nga po kahapon, nung kami po ay Tuesday, nung Martes, nung kami po ay nagkakaroon ng hearing, ito po ay kinaklarify namin. At kinukonfirm sa kanya kung ito ba talaga ay pinatotohanan niya. Kasi hanggang doon lamang po yung aming limitation dahil nga po clarificatory questions lamang. Binasa niyo ho, Congressman, ito pong 24 pages na kanyang supplemental affidavit. Ano po? Yes po. Opo. Ang Congressman, kasi kung pwede kayong magtanong sa laman lang ng affidavit at sa kanyang mga annexes, may interesting ditong sinasabi siya Number 27. On another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers' checks which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are here to attach as annexes A and A1. All right. To prove the aforementioned allegations, I am willing to, etc., etc., etc. Pero, did you check the annex, the said manager's check, kung ano mga petsa nito? Yung annexes po niyan ay nandoon ay hindi ko po napansin yung petsa. Oo, kasi So, Congressman, opo. Congressman, yung sinasabi niyang manager's check, ano po, na ang amount nakapangalan sa kanya land bank ito. Alright, 84 million. Ang petsa nito, April 18, 2023 Nung panahon na iyon, si Marcos na ang presidente at siya ay may kinakaharap na kaso. Inaresto siya July ng 2023. April itong checking ito. Paano nangyari? Alam niyo ho, medyo gusto ko lang, wala nagtanong nito I think this is a valid question. Nagharap ka nagkwento ka ng ganito, nagbigay ka ng copy ng cheque, anong paliwanag mo sa petsa? Paano naman ng panahon na iyon, meron ka, go ahead sir, go ahead. Tama po. Yan po kasi hindi naman po yan natanong doon sa aming hearing. So siguro yan, matatanong na po yan pagdating po sa trial. Okay. At saka meron naman po kasing waiver, bank waiver So po pwede rin po natin tanungin kung ito pong account na to ay under his name. Total yung kanya pong sinumite na bank waiver ay wala naman pong limit kung saan. So possible na ito ay isa rin sa mga account na pinabuksan sa kanya as dami. I'm just hindi ko po alam yan. So kasi po kaya kailangan ang maganda po kasi dito yung kanyang sinumiting bank waiver ay hindi naman po limited dun lamang sa 5. Opo, pero kasi yung bank waiver po, attorney, congressman, di ba parang ano lang yan, malalaman mo yung mga, wala naman doon kung sino nag-deposit, di ba? May mga amounts doon, tsaka yung mga dates, di ho ba? Basically po, wala naman doong detalye kung saan ang galing yung pera, sino pinanggalingan ng pera, sino nag-deposito, di po ba? Unless may cheque pong na-deposito doon. Yes. Unless may cheque na maaari mo ng paper trail. Oo. Yes.
At actually, ang isa rin naman sa question din dito is yung pong pinatutunayan po kasi niya, I think kaya po siya nag-sign ng bank waiver is to prove na siya po talaga inagamit. Na ang sweldo po niya is between 100 to 150,000. Pero kung titignan niya, kagaya ng sinasabi niya, may mga withdrawal, may mga transactions na million dito. So yun proof, no, as to the veracity ng kanyang statement doon. Opo. But again, just to echo itong sinasabi ng kampo ng isa sa mga abogado ni VP Sara, he is facing kidnap for ransom charges. And yung nga daw po, no, sa usapin ng mga accounts na yan, baka daw po ito ay fruit of the crime. Well, Manong Ted, lahat naman po yan, sabi nito, sabi nun, di ba? Opo. So, at the end of the day, sa Senado po, nandiyan po yung opportunity para i-cross-examine ito pong testigo. Opo. So, ngayon po, insofar as the Committee on Justice is concerned, mayroon po silang opportunity, if they want, to submit their counter-affidavit with respect to this, no? So, lahat naman po yan inaalaw Even sa next hearing, tatanggapin po yan to rebut all these charges. So that is not our, hindi po namin trabaho yun at this stage. Hindi po namin trabaho yun at this stage. Yun po ay siguro trabaho po ng depensa. Okay. So Congressman, yung pong statement ngayon ni Madriaga, itong kanyang affidavit na ito, hindi pa tayo nakakasigurado. Pagbobotohan pa ba yan kung isasama talaga si Madriaga at ang kanyang statement na ito sa complaint na sa articles of impeachment na ihain ninyo? Kung sakasakali in the Senate? Ang ano naman po dyan, ang botohan namin is determination of probable cause sa pangkalahatan. So, lahat naman po to submission of evidence. Siyempre po, pag hindi po nila i-rebat, that will be part of the evidence of the insofar as the prosecution is concerned. Opo. Unless, siyempre, i-rebat po nila pag magsasubmit po sila ng mga pleadings, rebutting lahat ng mga allegations, at isasama rin po yan. Lahat po yan isasama. Opo. So, sa ngayon po, sir, si Madriaga, hindi na siya imbitado sa next hearing? Opo, kasi nakita naman po ninyo, very limited lamang yung aming mga line of questioning. Kaya naniniwala po kami, we have already extensively asked yung mga clarificatory question insofar as Madriaga is concerned. Unless, of course, may mga congressman po na magre-raise ng another point at mag-motion kay congresswoman at mapagbigyan, iimbitahan po siya. Ulit. But again, limited pa rin sa clarificatory questions, lahat ng mga tanong. But will you be kind enough, Congressman, to admit our suggestion to ask him about this? Yung petsa ng kanyang sinasabi na manager's check na nakapangalan sa kanya? Siguro mas maganda po yan dun sa abogado niya. Dahil hindi ko po, ako po kasi personally, hindi ko po siya nakakausap Hindi, doon nga sa anyway, opo. Okay, anyway. Sige, at doon po sa sinasabi niya na may mga binuksan ng account, no, under his name, wala na po kayo pang clarificatory, questioning kung bakit, China Bank PMB, no? Na yung bangko pumapayag lang ng no-show, magbubukas ng account, di ba may mga signature specimen pa yan? Ano ho yun? I mean, these are obviously a violation of banking rules. Lahat po yan, malalaman po natin once na ipinresenta na po siya sa committee hearing. Sino? Ay, sa ano po pala? Sa Senate hearing. In the Senate again. Opo. Yes, okay. sa trial. Opo.
Okay, sige. So, may tanong ka ba? Siya, go ahead. Oo. So Congressman, itong mga nabanggit, hindi kayo magpapatawag ng representative from any bank na nabanggit doon sa affidavit nitong si Madriaga or even a representative from Bangko Sentral ng Pilipinas to clarify this issue? Wala na pong ganon? Well, ang hindi pa namin napag-uusapan, but once na ito po ay i-endorse na sa Senado, siyempre sasalain po namin lahat ng magiging testigo. At ito po, magiging trabaho na po to ng mga i-elect po ng mga miyembro ng Kamara na 11 prosecutors. Yun po magiging trabaho po nila. Oo. So ngayon po, hindi nyo pa napag-uusapan nga kung sa susunod na clarificatory hearing, yan po ang tawag ninyo, may ipatatawag na any representative from the banks. Wala pang ganon? Wala pa po napag-uusapan tungkol doon. Kasi ako po sa totoo lang, ito pong mga binanggit niya ay yung 11 banks, wala naman pong connection pa insofar as impeachment of the Vice President is concerned. Yes, opo. Di po ba? So unless ang pinuprove lamang niya doon is merong binuksan na account. Di ba? So pero insofar as the Vice President is concerned, hindi ko pa po nakikita yung connect. Opo. Even itong aking binabanggit na check, wala naman tong connection eh. Yes, exactly po. Kaya nga hindi po, ako po, personally, hindi ko po nakikita na may connection po yan doon. Oo nga, pero wala siyang connection kay VP Sara sa But impeachment. as yung credibility niya, po pwede po yan atakihin sa cross-examination. Yun And nga, that will be done during cross-examination sa trial proper. Yun nga po. Kaya nga po, thank you for again clarifying that. But ang punto po siguro ng iba din naman, Congressman, is that they are concerned about employing a witness. I'm sorry, baka mali yung word. No, getting a witness na eventually po sasabog sa kanyang mga sinasabi sa kanyang salaysay na hindi mapapatotohanan. Alam niyo yun ang concern ng iba dito kasi pwede nang tumayo yung inyong unang complaint, solid na po ito, nagsaksak ka ng Madriaga kung ano-anong kinekwento na baka eventually ito pang sumira sa inyong complaint. Opo. Kasi po, sa totoo lang, yung sa akin po, no, kung ako po ang tatanungin ninyo, ito personal opinion ko lang po ito. Opo. Yung kanya pong participation dito, insofar as yung deliveries dun sa tatlong binabanggit po niya, sa San Pablo, Laguna, sa Night Strip, OMB, yun po kasi yung connected sa confidential fund. Kasi, kung maalala po ninyo, doon po sa committee hearing ng Committee on Good Government, kung saan tayo po ang chair, ang laging tinatanong ng mga tao, ba't tumigil kayo? Kay Nolasco at saka kay Las Pica. Saan na napunta yung 125 million? So, kasi yung iba po, tinitignan ko pa po kung ano po yung connection, hindi ko pa po nakikita. Opo, yung nga po kasi nga yun po yung klaro, kasi nga sabi nga niya, hindi ito 11 days, isang araw lang ito, inubos. Di po ba? Ano po? Actually, less than 24 hours. Kasi pag sinabi po natin isang araw, po pwedeng same day. Pero dun po sa affidavit niya, pag binasa mo, lumalabas, 2 araw yon pero 24 hours. Anyway, sige po. So, sir, ano po ang ang koneksyon ni Ginoong Trillanes sa impeachment hearing kung ba't siya naimbitahan for next hearing? Malala kasi ang nag-raise po niyan si Congresswoman Laila de Lima insofar as the issue of ill-gotten wealth. So, yung sa mga bank, I think yung bangko na mga nire-raise po nila. Pero yan po ay si Congresswoman Laila de Lima po ang nag-raise po niya. Okay, sige. So, going back sa affidavit po nitong si Madriaga, during the deliberation, during his appearance, bakit walang question doon sa laman ng kanyang affidavit na wala namang kaugnayan sa impeachment complaint? Kasi po ang issue lang naman po namin doon is kung patututuhanan niya yung clarificatory questions lamang po yun .
So, insofar as yung ibang question po kasi, lumalabas parang probing question na hindi po pinapayagan ng chair. Hindi, meaning, kasi yung haba ng affidavit niya, sabi nga ninyo, meron doon, may kaugnayan talaga doon sa confidential fund, right? Opo, klaro yun. Pero itong mga kwento nga ng, di ba, Pangulong Duterte, inuutusan siyang ganito, etc., etc., walang kaugnayan. Bakit ito parang hinayaan lang iyon na kung saan... Yung iba po kasi dyan, tingin ko, ini-establish niya yung kanyang relationship sa mga Duterte. Yan yata yung parang point niya dyan. Opo. Kasi kung bababasa po ninyo yung una niyang affidavit, mas maiksi eh. So, ang tinanong, bakit ka nag-issue ng another supplemental? Ang kanyang reasoning, kasi sinampahan po siya ng kaso at sinasabi po na hindi siya kilala ng Vice President. Kaya po siya nag-narrate ng maraming kwento. Oo, para nga patunayan. Yung relationship. At siya daw ho ay sinabihan pa ni Presidente Duterte na alagaan mo, kumbaga ikaw ang bahala kay Inday, ganun po, ano po. Tama po kayo. Opo, kasama nga doon sa kanya state. Anyway, so again, Congressman, kaya ho kami tumawag dito, doon lang po sa mga nagkokomento nga nababahala po na alam niyo ho yun, baka mahanapan ng butas tong kanyang affidavit at maging dahilan pa para ang taong bayan eventually po doon sa trial, kung may trial man, magduda, mag-isip na, ay nako, alam niyo ho yun, baka madamay pa yung ibang solid na, Congressman, yun po sinasabi. Tama po, naiintindihan naman po natin at valid naman po yung concern ng mga kababayan natin. Okay, sige. So again, sir, sa ngayon po, sigurado na si Madriaga na magiging testigo ng prosekusyon ng pagbobotohan pa yan ng inyong mga miyembro? Kami po kasi dito establishment lamang ng probable cause eh. So hindi po natin alam kung tayo po ay magiging parte ng prosecution panel. So siyempre, yan po pagbobotohan pa po yan sa Kamara, sa plenaryo. So siguro po yan, ang magsasala na po yan kung ano yung mga magiging ebidensya at kung magdadagdag pa at kung ano pa yung hihingin ay yung mga prosecution na. So ibig sabihin po, kapag po nakabuo na kayo ng Articles of Impeachment, ito po ipagbobotohan ninyo sa inyong komite and then eventually po dyan sa plenaryo para ito'y maipanik in the Senate. Ngayon, yung magiging presentasyon ng inyong prosecutors in the trial will have to decide kung ano ang mga ebidensya at anong mga affidavit at sino ang mga testigong ihaharap. Tama po kayo dyan. Ayun. So ibig sabihin, hindi pa maaari sabihin ngayon kung sigurado na si Madriaga na iharap in the trial kasi yan ay dadaan pa sa pag-aaral at desisyon ng inyong prosecutors. Tama po kayo. Parang ganito lamang po yan, Manong Ted. Okay. Iba po yung fiscal sa preliminary investigation. Iba rin yung fiscal pagdating na sa korte. Opo. Ayun, sige. So, at least ngayon, mas klaro na po sa atin ito, no, itong magiging proseso. O sige, so, Congressman, kami po yung muling tatawag sa inyo, ha? Napakainam po nito na naliliwanagan po kami, no, sa proseso at mga nangyayari. And eventually nga po, kung meron po mangyayaring trial, Congressman Joel. Opo, Manong Ted, asahan naman po ninyo, sa abot ng ating makakaya, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Opo. Salamat po na marami, Congressman Joel, at mabuhay. Thank you, sir. Salamat po. Thank you very much. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa